Nakakalap ng kabuang 169 billion pesos investments mula sa Japan. Nakakalap si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng actualized investments na nagkakahalaga ng 169 billion pesos mula sa Japan. Ito ang inihayag ni Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs, Frederick Go, sa sidelines ng 50th Commemorative ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit sa Tokyo. Ano-ano nga ba ang mga nakuwang investment pledges ni Pangulong Marcos mula sa pagbisita niya sa Japan? Tara, alamin natin. Ayon kay Go, merong nilagdaang 9 na bagong Memorandums of Understanding mula sa Japanese companies na nagkakahalaga ng 14 billion pesos. Nagbigay rin ng update ang higit sa 20 kumpanya tungkol sa pangakong investments kay Pangulong Marcos mula sa foreign trip niya sa Japan noong February 2023. Kabilang sa mga kumpanyang ito ang Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development at Bases Conversion and Development Authority o BCDA na magkakaroon ng kolaborasyon upang pag-aralan ng development sa New Clark City sa Tarlac, ang pinakaunang resilient at green metropolis sa bansa. Makikipag-partner rin ng BCDA sa Manila Japanese School para sa lease renewal ng paaralan sa Bonifacio Global City, Taguig. Mag-i-invest din sa bansa ang Binibea Mitsumi Incorporated, Nitori Holdings at Tsuneshi Shipbuilding para sa operasyon ng Business Process Outsourcing o BPO, pagpapalawak ng furniture and home furnishing chain at production improvement and replacement ng mga lumang pasilidad sa Pilipinas. Bukod sa mga ito, bumuo rin ng isang joint venture ang DMCI Project Developers sa Marubeni Corporation ng Japan para sa property development projects, pati na rin ang electronics companies na Ibiden at Japan Aviation Electronics Industry. Inaasahang makakalika ng 200,000 job opportunities ang investment pledges na ito para sa mga Pilipino. Matatandaang kamakailan lang, iniulat na naakit ang Japanese investors na i-develop ang kanilang mga operasyon at negosyo sa bansa dahil sa patuloy na paglago ng ekonomiya at inaasahang increased workforce population. Ipinapakita ng investment pledges na naiuwi ni Pangulong Marcos galing sa kanyang foreign trips na malaki ang tiwala ng ibang bansa sa kasalukuyang administrasyon. Ikaw, ano ba ang masasabi mo sa patuloy na pagbubukas ng bansa para sa foreign investors? DWIZ Research Report. Report.